May mga bagong laba akong damit tsaka kortina dun sa lupero, ha? Bukas pagising ko, kailangan nakatupi na yon, nakakabit na yung mga kortina sa bintana. A speech from your best friend, Lorena De Leon. Are you going? Na-aksidente po si Lilith. Nasa ospital siya ngayon. Hindi po siya makakapunta. Your colleagues must have heard of Lilith Matias, right? Mabuti na lang, sa akin nagsimula ang kanyang pangarap. Not someone who will teach her to use the elevator to reach the top. Bakit tumakas ka doon sa ospital? Paano kung lumalay ang pilay mo? Dagdag gastos na naman. Tatwisyo ka talaga eh. Ano nangyari? Talaga, bestie. Tikas kasi ng ulo mo eh. Sorry na, bestie. Di. Sige na. Bili mo na ako ng makakain, ha? Sige na, ako na munang bahala dito. Wala ka bang gagawin? Hindi mo ako kailangan samahan dito, ha? Okay lang naman. Pwede naman dito mag-aral. Sabay tayo. Huwag mag-alala. Samahan kita. Tutulungan kita hanggang sa gumaling ka. Bakit? Ba, siyempre. Kailangan kong masigurong okay yung makakasama kong magiging tagapagtanggol ng mga inaapi. Sige na nga. Para hindi masayang lahat ng efforts mo. Promise. Mag-aaral akong mabuti. Tsaka, tutuparin ko rin yung promise ko sa'yo na gag-graduate ako on time. At yung pagsisilbihan natin ng sabay ang bayan. Ayos! Hindi ka ba nagugutom? Hindi pa. Okay pa ako. Isang chapter pa. Anjo? Ma'am. Nasa iyo ba yung mga priority files ng violence against women and children? Pakidala sa office ko. Yes, ma'am. Mer! Mer! Something looks different about you today. Is that the Colorena effect? Miss Matias, after ng 1 week, pwede mo natanggalin yung bandage na yan. Ingat po kayo. Thank you po. Sige. Thank you, Doc. Okay, si Doc. Sunod na lang. Joke lang. Naman, pinapasaya ka lang eh. Basta tayo, magaling yung bida dito. Ito yung pinapanood namin ni Ate Lilith. Yung hiling puso. Katapusan bukas ang bayad mo. Mas pogi pa. Nay.
Nalinood tayo. Ito yung pinapanood natin na teleserye kada gabi. Hey, nintay ko yung text ng supplier. Kailangan na kasi magbayad. Uy, busy mami mo. Nay, sige no. Supplier to nako. Wala tayong pera. Magre-reply naman yan agad sa'yo, Nay. Makikita mo agad yan. Pang bending text ko na nga. Ayaw pa eh. Bayaan mo na, sipag ng mami mo, no? Kaya na-inlove ka kay Nay. Objection, Your Honor! Uy, miss, okay ka lang ba? Uy, inaanto ka pa siguro. Sorry po. Sorry po. Tulog-tulog din pag may time. Biglayan malamang. Kaya pa ba? Isig-isig eh. Pamis, kasi inadala namin pag nasa konti ka na. Mr. Makatuno, before anything else, gusto ko lang pong sabihin napakasarap ng Makatuno Maha Blanca. Nakakalungkot lamang na sa mismong bahay kung saan ginagawa ang masarap na Maha Blanca, doon din napatay ang inyong misis. Your Honor, irrelevant. Attorney Matias, go straight to the point. Sinabi niyo na matapos ang pagpatay ay nailuto at naibenta niyo pa rin ng maayos ang Maha Blanca. Opo. Your Honor, how is this relevant to the case? Establish a clear standpoint, Attorney Matias. Nasaan parte na ho kayo ng pagluluto ng Maha Blanca nang makarinig kayo ng sigaw sa second floor? Your Honor, tuturuan ba tayo dito ni Attorney Matias kung paano magluto ng Maha Blanca? Sustained. Kalalagay ko lang ho ng cornstarch at gatas. Tsaka kayo nakarinig ng pagsigaw, kaya iniwan nyo at umakyat kayo sa second floor. Tsaka nyo nakita ang inyong kasambahay na binaril ang inyong asawa. Tama ba? Opo. At nanatili na lang kayo doon. Hanggang sa dumating ang mga polis. Sinabi nyo rin na nailuto at naibenta pa rin ng maayos ang Maha Blanca. Tama ho ba yun? Opo. Talaga? Naging kasambahay din ho kasi ako noon. At kapag nagluluto ako ng Maha Blanca, kailangan bantayan mabuti para mahalo at hindi mamuo. So, paanong nailuto at naibenta nyo pa rin ang Maha Blanca kung iniwan nyo itong nakasalang para umakyat sa second floor? Or, is it because you were lying in the first place that you saw the suspect executing the crime? Go ahead, Mr. Makatuno. Make our day and admit to this court that you lied under oath. Oo na. Aminin ko na. Ako yung pumatay sa misis ko. Good observation, Attorney Matias. Very good.